Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Tumingin ito sa direksyon niya, kaya napaatras siya. Pero paghukay, umiba rin ng tingin at hindi na ulit siya nilingon, kaya mabilis siyang lumayo roon. Marami pa siyang nakasalubong at nakitang mga aswang at palayo-layo na rin ang nalakad niya. Sinunod naman niya ang direksyon na ibinigay ni Aling Tess, pero hindi pa rin niya matagpuan ang eksaktong kinaroroonan ng pinuno. Hanggang sa malapit na ngang gumabi at malapit na ring maubos ang oras niya, kung hindi pa niya makikita ang hinahanap sa loob ng 3 oras pa ay babalik na siya. Dahil ilang oras din ang aabutin bago siya makalabas doon. Wala namang sasakyan doon, maski motor, wala siyang nakitang dumaan. Nagpasikot-sikot na si Faye, ngunit hindi pa rin niya natagpuan ang pinuno, kaya naman wala siyang mapagpipilian kundi ang bumalik. Papalubog na rin kasi ang araw at aabutan na siya ng dilim. Paubos na rin ang oras niya. Ang kaso, sa sobrang pagod ay napaupo na lang siya. Masakit na ang paa niya sa paglalakad. Kaya kahit ilang minuto ay magpapahinga muna siya sa tabi ng malaking puno. Saglit niyang isinandal ang likod sa puno at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagulat siya nang mapadilat at makitang kalat na kalat ang dilim. Nabigla rin siya nang biglang sumulpot ang mukha ng batang aswang mula sa likod ng puno at sinabi sa kanyang, "Pungtaya." Napatayo si Faye at napaatras nang unti-unting lumabas mula sa likuran ang batang aswang. Nakangiti habang palapit sa kanya, pero bago pa siya maatake nito ay kumaripas na siya ng takbo. Nakita siya ng bata, ibig sabihin lumipas na ang oras at lumipas na rin ang bisa ng tagabulag. Naisip niyang doon na yata siya mamamatay. Hindi siya nagtagumpay sa misyon niya, pero hindi siya papayag na mapatay siya ng mga aswang at wakwakin ang laman loob niya. Bago pa nila iyon magawa sa kanya, ay siya na mismo ang magtatarak ng punyal sa sariling dibdib. Hindi nga siya nagkamali. Nakita na rin siya ng ibang aswang. Natuwa ang mga ito sa nakakatakam na pagkain. Tulad niya, kaya nagsimula silang habulin siya. Ang mga nakakasalubong niya ay ginagamitan na niya ng punyal. Sa liig agad niya pinatatamaan at sa puso. Sa ilang saglit
ay marami agad siyang napatumbang mga aswang. Kapag nakakakuha ng pagkakataon ay tumatakbo ulit siya. Pero mukhang hindi nila siya tatantanan. May napapatumba siya pero mas marami ang nagsusulputan mula kung saan saang panig hanggang sa isang lalaking aswang ang humarang sa daraanan niya, kaya't napatigil siya sa pagtakbo. Ang lalaki ay may maayos na kasuotan, matipuno rin ang katawan nito at ang pinanlaki ng mata niya ay suot nito ang kwintas na may pendant na itim na bilog. Iyon na ang hinahanap niya, ang pinuno ng mga aswang. Sa pagdating nito ay huminto rin ang mga humahabol sa kanya. Nagsiyukuan ang mga ito bilang pagkilala sa kanilang pinuno. Tinanong ng pinuno kung sino ang mga has na babaeng pumasok sa kanilang balwarte. Hindi nagsalita si Faye, sa halip ay mahigpit niyang hinawakan ng punyal at inihanda ang sarili sa pag-atake. Dahil sa katapangan niya ay napahanga ang pinuno ng mga aswang. Kaya't sa halip na ipalapa siya sa mga aswang ay hinamon siya nito na makipagduelo. Kung nanalo raw siya ay hahayaan siya nitong makalabas ng ligtas sa kanilang balwarte. Pero kapag natalo siya ay gagawin din siya nitong aswang tulad ng mga ibang napadpad sa lugar nila. Sinadya man o hindi, wala naman siyang mapagpipilian kundi ang pumayag. Dahil doon ay naglayuan ang mga aswang, binigyan sila ng espasyo at humanay ng pabilog. Walang ibang sandata si Faye kundi ang punyal at taimtim na dasal. Umakto na siya ng paglaban. Binigyan siya ng pagkakataon ng pinuno na mauna siyang umatake. Sa unang paglusob niya ay sumablay siya. Mabilis na nakailag ang pinuno. Nang siya naman ang aatakihin nito, ay muntik na rin siyang mahagip. Buti na lang at mabilis din siyang umilag. Sa pangalawa niyang atake, nasugatan na niya ang pinuno sa balikat, dahilan para mag-init ito sa laban. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.